Pag-usapan naman natin itong si Bugris. Dahil nga po, napag-uusapan na rin natin yung kaso mga kababayan ni Zaldico, nila Harry Roque. Etong si Bugris po mga ka-GPnatics, nagsasalita na naman laban sa Pangulong Bongbong Marcos. Hindi raw po siya kumbinsido, buhay ang Pangulo. Sino to mga kababayan? Namimigay ng bigas sa Tondo. Namimigay ng bigas dyan sa Maynila. Mga kababayan, mga ka-GPnatics, pakinggan po natin yung sinasabi at ito may natatakot na rin pala ito mga kababayan na mapauwi sa Pilipinas. Ito, pakinggan muna natin mga kababayan. It is, no, I'm never convinced. Kay kadugay nga panahon, especially sa Holy Week, nga damo may nagapangita, wala sila nagasabat. The thing about our government now is they do not give a comprehensive overview about the medical stability of the president, which is actually our rights as Filipino citizens to know what is really the real score. And funny enough, ang mga ginapagawa nila nga mga videos, mga questionable, kay kadamo sa mga experts sa technology. Well, myself is not really an expert, but kadamo sa mga experts and even international people nga nagambal nga mga videos niya are AI. Balaan mo madamo ako sang nagpa-join sa akon sang nasari-sari nga mga GC sa mga tao nga mga very important sa Pilipinas. Since the day I made it a point na ang suporta ko kay VP Sara Gid. So I've been attacked sa mga iban nga mga upos ang iban nga grupo. So may ara ako sang isa ka, may GC ako, nga hindi lang na ako ma-divulge, no? Because we do not really divulge our sources. Pero I am on good authority talaga. Nga ining mga tao, hindi sila mga basta-basta, nga mga tambay lang o kung mga chismusa. Lakalabanan sini sa ila, may ara man sang... Tapos nung nakaraan, sinabi niya na siya ay nabudol sa GC nila. Tapos ngayon, naniniwala na naman mga kababayan na AI na lang yung lumalabas. So ito iba, maya, anuhin natin yan si Bugris. Posisyon sa gobyerno, kagang pinaka-grabe, gid nga naghatag sa amon sang info, was actually some doctors in St. Luke's. Kaya ako no, so ay mo na kuya nag-release ang ending nga some doctors in St. Luke's na naman mga kababayan. Just Mio Marimar, ano ba yan paulit-ulit? Some doctors in St. Luke's, makulit talaga to eh. Not unless na may ara gid ako sang kumbaga smoking gun bala nga ginakatan. So nag-leak ini siya ang ilang conversations sang mga doktor sa St. Luke's and it happened to land on our laps. So, dito sa ilang conversations, nagambal na wala na nga. The exact, verbatimly, the exact word nga hambal sang several doctors nga dito, gin-close ang bilog nga floor something. Tapos, kay tungod nga nag-flatline daw. Ang first was, nag-50-50 siya. Tapos, the alleged news was daw na overdose something. Wala ginambal ko na. Alleged news na overdose something mga kababayan. Diyos ko, ganito talaga. Ang galing gumawa ng istorya ng mga DDS, ano? Mga ka-GPnatics. So, ito pa, mga kababayan. Ito kasi, sinasabi niya, wala daw jurisdiction ang Pilipinas doon sa United Arab of Emirates. Bifailan kanila kaso. Malabot ka sa Office of the President considering sa imo subong location and status sa United Arab Emirates? Well, I don't know. I don't think so. I don't think so. Kay first of all, hambal man sang ako ng mga lawyers, nga wala ko na kuya sa jurisdiction, wala ako sa jurisdiction sa Pilipinas. And if we are talking about, well, somebody has been insinuating that they want to deport me. Well, i-deport ako because of what? Because of my opinions? I-deport ako because of my personal analysis? I-deport ako because of my personal outlook kung nagkaklatabo sa administrasyon? Yan ang mali mga ka-GPnatics. Again ang freedom of speech po ay may hangganan. Ang freedom of speech po, mga ka-GPnatics, no, gamitin sa tama, 'di ba? Hindi yung kagaya ng ganito. Napakaluwag na nga ng gobyerno natin eh. Pero yung manira ka,
yung magsabi ka na patay na ang Pangulo, mga kababayan, ay pwede itong magdulot ng kaguluhan. Nagbibigay ito ng malicious imputation, 'di ba? Na kung saan po yung mga kababayan natin natitrigger eh. Na parang ini-encourage mo sila na sabihin patay na talaga yung Pangulo, wala na, kailangan niya nang ibigay yung kanyang pwesto. Okay, ang pinag-uusapan dito, sabi niya ganon, mga kababayan, wala daw jurisdiction ang Pilipinas doon sa lugar na kinaroroonan niya. Tama ba yon, mga ka-GPnatics? Mali po yon, okay? Sa usapin po ng extradition, mga kababayan, ito po, noong panahon po ng nung nakaraang taon, February, PH, UAE signed treaty on extradition and legal cooperation. Look, the Philippines and the United Arab Emirates have signed a treaty to strengthen legal cooperation covering extradition, mutual legal assistance in criminal matters, or MLAT, and the transfer of sentenced person on Thursday, February 13, 2025. Justice Secretary Crispin Remulla, kasi ano pa yan mga kababayan, DOJ Secretary pa siya at that time, and UAE Justice Minister, His Excellency Abdullah Sultan bin Awad Al-Nuaimi formalized the agreement in Dubai, marking a significant step in enhancing judicial collaboration and combating transnational crime. The signing was witnessed by First Lady Lisa Araneta Marcos. Nako po, Bugris, mukhang you were not informed properly. Ha? Ngayon si Saldico, pabalik na ng Pilipinas. Ha? Araw na lang ang inaantay. Ngayon, sinasabi mo, mga kababayan, hindi ka kayang pauwiin ng gobyerno ng Pilipinas dahil wala silang jurisdiction over you? Wow, mga kababayan! Wala pong katotohanan yan, ha? O, deeper pa tayo. Mga kababayan, sabi dito, tinanong ko na rin kung mayroon ba talagang kasunduan. Totoo ba talaga yon? Sabi rito, oo, mayroon ng kasunduan sa extradition o extradition treaty ang Pilipinas at United Arab Emirates. Pinagtibay noong February 2025, mga kababayan. Sakop ng mga kasunduan kasama sa nilagdaan ang extradition treaty, mutual legal assistance treaty para sa tulungan sa investigasyon at transfer of sentenced person. Siguraduhin na ang mga tumakas na kriminal ay hindi makakapagtago sa kabilang bansa at mapalakas ang ugnayang legal ng dalawang bansa. Mga kababayan, kapag na-formal na po ang kaso ni Bugris sa DOJ, okay, syempre ilalatag na nila yan at makikipag-usap na po sila. Remember, DOJ din po at UAE ang nagkasundo silang dalawa para magkaroon, mabuo yung extradition treaty natin. At hindi po ito katulad, mga ka-GPnatics, nung sinasambit niya kanina na siya daw ay mag-file din, mag-request din daw siya ng asylum. What? Mga kababayan, teka lang. Anong asylum ang iyong i-apply? Kasi sabi niya, gagayahin daw niya si Harry Roque. Oy, tandaan natin, si Harry Roque, mga kababayan, ang sinasabi niya, he is seeking for asylum. Ang dahilan niya dahil, mga kababayan, siya ay pinupolitical, di ba? Issue ng political. Sabi ni Harry Roque, teka, hindi ka naman taong gobyerno, inayupak ka eh. Di ba, bakit mo gagayahin si Harry Roque? Hindi ka taong gobyerno. Para sabihin mo na pinupolitika ka, bakit? Politiko ka ba? Oh. At kung sasabihin mo, magyayabang ka na si Maharlika hindi mapauwi dito sa Pilipinas, tama ka. Tama ka ron. Si Maharlika, swerte niya. Dahil ang kaso po ng cyber libel sa Amerika at mga kababayan ay iba dito sa Pilipinas. Sa Amerika, ang cyber libel civil lang. Dito, mga kababayan, sa Pilipinas ay krimen. Okay? At doon sa UAE, krimen din po ang cyber libel. Mas malala pa nga. So, sigurado na mapapauwi ka pag nagkataon. Hanggang ngayon, nagsisinungaling pa rin ang loka. Mga ka-GPnatics.
Kaya ngayon ipakita natin sa kanila. Yung mga naniniwala kay Bugris, tingnan nyo ito, sino ba yung nagsasalita mga kababayan? Sino ba yung dito? Eto, pinasalamatan pa ni Mayor Isko. Tingin nyo, stupido si Isko. Sasabihin niya, buhay pa si Pangulo, tapos patay na pala? Hindi niya gagawin yon. Masaya ako para sa inyo, mga manggagawa na tagalungsod, kung saan ang ating Pangulo ay naglagak 2 months ago sa City Government of Manila ng 286 million pesos. 286 million? Biruin nyo yun? Ayon na rin sa direktiba ng Pangulo, na tulungan naman yung kayong mga nagbabayad ng buwis. Kaya, ito po personal choice niya. Natutuwa naman kami, hindi lang ho ito mangyayari sa Maynila. Alam mo kahit papaano mga kababayan, yung mga dyan yung galit kay Isko, tigilan muna natin ang politika. Ako gusto ko yung ginagawa ni Isko. Tapos na ang halalan mga kababayan, wag na makipagplastikan, magtulungan ang national at local government. Ito yung maganda. Ang tirahan, banatan, nandun lang ng panahon ng kampanyahan. Pero pag natapos na mga kababayan, kung sino ang nanalo, di ba, igalang natin. At tumingita kayo ng tulong pag kailangan. Ganito yung ginagawa ni Isko para sa kanyang mga kababayan. Nangyayari po ito sa buong bansa. Dahil sa local government support fund na binibigay ng Office of the President. Correct. Kaya, Mr. President, bago ko po kayo pakilala, buong kababaang loob, taos puso po kaming nagpapasalamat on behalf of the people of Manila. Thank you very much in these struggling, challenging times that you're helping the people of Manila. Maraming salamat. So sabi ni Bugris mga kababayan, itong tao daw na to ay double lang. Mga ka-GP Natics, double lang daw ni Pangulong Bongbong Marcos ito. Ganon kabaliw. Salubong sa ating minamahal. Ladies and gentlemen, the President of the Mama Republic Labs. of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ba mga ka-GP Natics yung ito ba yung sinasabi ni Bugris na double lang daw mga kababayan? Hindi daw ito si Pangulong Bongbong Marcos. Double? Alam niyo mga ka-GP Natics, ganito lang yan Huwag tatanga-tanga kasi mga DDS. Alam mo, ang double na sinasabi nyo sa pelikula lang yan. Pero mga ka-GP Natics, pag sinabi mong double, kita mo, di ba sa pelikula pag double, yung double hindi nga nagsasalita Di ba? Yung double hindi nagsasalita. Alam niyo ang ginagawa ng double mga kababayan? Di ba pag may double sa pelikula, anong ginagawa? Yung mga alanganin na pagtalon, pagbaliktad, pagtumbling, yun lang ang ginagawa ng double. Pero alam po natin, pagdating sa pelikula, kapag double, mga ka-GP Natics, hindi po nagsasalita. Ang nagsasalita pa rin yung tunay, mga kababayan, na dinodobolan. Di ba? So dun pa lang maiisip mo na kaagad paano magiging double ni Pangulong Bongbong Marcos etong tao na ito? Lahat kaparehas, pagsasalita, tindig, muka, itsura, buhok, yung height, mga kababayan, lahat na lang parehas. Tapos double pa rin. Di AI yan, GP, kaya parehas na parehas, oy. Mga kababayan, kahit nga ang kambal, di ba? Kahit na sabihin mo magkamukha yan, meron pa rin pinagkaiba yan. Di ba? Meron ka pa rin makikita, mapapansin at mapapansin na meron talaga silang pagkakaiba. Walang dalawang tao, mga kababayan, na parehas kahit kambal pa yan, hinayupak kang Bugris ka. Di ba? Tama, Rani Shera, tumbling lang, stuntman lang ang ginagawa ng double. Si Pangulong Bongbong Marcos, double daw mga ka-GP Natics. Hindi naman siguro stupido si Isko.
mga kababayan, na hindi niya man-notice na itong taong to ay double lang. Di ba? Na itong taong to, hindi si Pangulong Bongbong Marcos. Oh. Maraming salamat sa ating butihing Mayor Isko. Sa iyong pagpakilala at saka sa lahat ng kanyang magandang salita. At magandang umaga po sa ating mga kababayan. At nandito po tayo upang witnessin yung pagbigay natin ng biyayang bigas. Ito'y nandito Tita sa Ning, Maynila. totoo po. Ay, hindi, kagaya ng sinabi ni Jorme, hindi Yorme. ito'y gagawin natin sa buong bansa. Oo. Nauna lang ang Manila, dahil mabilis gumalaw ang Office of the Mayor dito sa Maynila. Totoo naman yan. Kaya, Totoo yan. Lagi silang nauuna, silang laging pagka Oo. nagbubukas kami ng programa, nauuna sa sinasabi. Double ang labi niya. Alam ko yan, ha? Pwede na rin bukas. O yan, di punta na ako sa Oo. Robot na, Ito po, robot. alam niyo po, itong programa na ito ay aming ginawa dahil ay talagang tinutugunan natin. Baka kahit yung baka kahit retoke hindi papayag yung magre-retoke kay Bugris, mga kababayan. Dalawa yung bunganga eh. Yung bunganga niya, 'di ba, yung pinakita ni Nyolo? Grabe 'yun, mga kababayan. Ewan ko kung totoong kay Bugris 'yun. Lalong-lalo na lahat ng mga kababayan nating nangangailangan. Correct. Ang lahat ng mga iba't ibang bagay. Ngunit ang nangunguna dyan ay yung pagkain. At sa pagkain, tayo mga Pilipino. Sabi ni Sir Smokey, wait lang. Sabi niya, GP, sa isang PBBM, galit na sila. Gusto pa nila na may kadobol, di double inis nila. Yung isang tao nga na BBM di ba? Hindi na nila kaya. Tapos gusto pa nilang madagdagan, magkaroon pa ng double. Paano 'yon, mga kababayan, 'di ba? Ang isang double, sa mga alanganin siya ang ipapadala. So parang pinagtangkaan yung buhay ng Pangulo, mga kababayan. Sabi nila, wala, patay na natin. Yung pala, yung double lang yung napatay. Pero syempre hindi magandang bagay yon, di ba? Pero tayo nagtatawa lang kasi nga, mga kababayan, ina-exaggerate lang din natin yung mga iniisip nila. Gaya ginagamit natin yung mga iniisip nila na katarantaduhan, may double daw. Kung may double, hindi nalalabas yan si Pangulong Bongbong Marcos. Ay pag pinag-usapan ng pagkain, kailangan bigas. At yung ulam, siguro mas madali na yun. Basta't may bigas, buhay na tayo. Correct. Kaya ginawa po namin ay gumawa tayo ng programa para nga tiyakin na lahat ng ating mga kababayan ay kahit papaano may kinakain. Alam niyo po, nung una akong umupo, may nagtanong sa akin na reporter, tinanong sa akin, ano talaga ang pangarap mo dito sa administrasyon mo? Sabi ko, sana pagbaba ko bilang Pangulo ay masasabi ko wala nang gutom na Pilipino. Oo. Kaya po aming patuloy na ginagawa ito. Ginawa po natin ito sa pamamagitan ng tinatawag na LGSF, yun ay Local Government Support Fund. Ito ay isang pondo na matagal na dun. Governor pa ako, nakikita ko na yan, pero wala kaming nakikita na bumababa sa local government. Kung saan-saan, hindi ko kung saan-saan nagagamit yung pondong yan. Kaya ang ginawa ko ay tiniyak ko na talagang local government ang mabibigyan ng tulong. At dahil talaga dapat sa kanila yung pondo na ito. At pangalawa, mas mabilis gumalaw. Pag inaantay natin ang national government, siyempre malayo ang pupuntahan ng pondo yan. Ang daming mga papeles na kailangan gawin, daming mga dokumento. Tapos iisa-isahin ninyo yung bawat probinsya, bawat lungsod, iisa-isahin nyo, medyo matagal. Kaya sabi ko, ba't di na lang natin bigay yung pondo sa ating mga local government? Sila nang bahala at silang on the ground. Tama naman ang nangyari. Nakita naman ninyo, pagbaba ng pondo sa ating mga LGU executives, ay agad-agad ay nakikita natin ang resulta. Nandiyan na ang ating pagbigay ng biyayang bigas para sa ating mga kababayan. Biruin mo yung talagang ang Pangulo natin nagtatrabaho, kita natin.
Tapos marami pa silang ginagawang kwento, siraan lang yung Pangulo natin. Sasabihin nila mga kababayan, robot, double, patay na ang Pangulo, mga ka-GPnatics. Eto nga mga kababayan, katabi mismo ni Mayor Isko, etong si Pangulong Bongbong Marcos, namigay pa ng bigas, mga kababayan. Tapos sasabihin nila, double daw, robot, itong si Pangulo natin. Hamag na mga mata yan. Dapat yung mga mata ninyo, nilipat nyo na lang sa akin eh. 'Di ba? Dahil yung mga mata nyo, mga walang silbi. Kung binigay nyo sa akin yan, pwede ko nang paghiwalayin yung mata ko, di ba? O pwede na ako tumingin dito, pwede na ako tumingin doon. Mga kababayan, parang yung asawa ko nang-aasaro, saan ka ba nakatingin dito? Alam mo naman, isa lang paningin ko eh. May titignan pa ba akong iba? Isa lang direksyon yan. Ayan mga kababayan robot ba yan? Double ba yan? Hoy, Bugris, manood ka! Yan Pangulo namin Pangulo ng Pilipinas yan. At yan ang magpapahuli rin sa'yo. Yan ang magpapauwi sa'yo sa Pilipinas. Walang iyakan, ha? Ang lakas mga asar. Mga kababayan. Yan lang ang kaya nilang gawin, manira. Alam niyo yung Pangulo natin? Tawa lang ng tawa, mga kababayan, kahit sinisiraan. Napakaraming bigas. Sasabihin na naman ng iba, mga ka-GPnatics, yan lang ang ibibigay. Mga kababayan, malaking tulong na yan. Diba? Hindi kagaya nung panahon ni Duterte. Sino lang ang mga nakinabang? Yung mga padalang pera doon sa Parmalee, yung mga padala na pambili po ng mga gamot sa COVID. Ano nangyari? Binulsa. Eto mga ka-GPnatics, kahit mahal po ang gasolina, ang diesel, diba? Maibsan man lang ang ating mga sikmura. Kita nyo naman. Ginagawa lahat ng Pangulo ang mga bagay na to. Malaking bagay. Tama, Ma'am Eva. Ayan na nga yung pahayag kanina ni Yorme Isko, mga ka-GPnatics. Ito ay para sa mga manggagawa. Palakpakan po natin, ha. Hindi po yan, mga kababayan, robot. Hindi po yan double ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman tanga si Isko Moreno para sabihin, mga kababayan, na hindi niya makita yung pagkakaiba ng robot at ng isang tunay na tao. Okay? At syempre mga kababayan, eto, punta na naman natin, balikan natin si Bugris. Dahil kapag daw siyang hinuli, mga kababayan, ganito daw ang gagawin niya. Worst case scenario, gid man kapag talaga ako ay hulihin nila, just because I fight for my Tita rights, Josephine. ganito guys. Eto, naghahanda ng loka, Mga ka-GPnatics. Panindigan mo yan, walang iyakan. Nabasahan ka namin ng iyong karapatan na ikaw ay manatiling tahimik ikaw ay manatiling tahimik at ikaw may karapatan kumuha ng iyong abogado para sa pagtanggol sa iyong sarili. Naiintindihan mo ba ang sinabi namin sa iyo, Miss Eloy Bugris, the Queen of Revelation?
Cheers, mama na. Parang baliw talaga, no? Bilat siyang iloy. Ano na ang mga anak ko? Ay, sa mga kababayan na pinapakita ni Bugris na to kung ano ang pwedeng mangyari. Be careful to what you wish for. Tandaan mo, ngayong araw na to, ngayong oras na ito, si Saldico binalita na ng Pangulo na nahuli na. Sigurado ako mga kababayan, isa-isa na kayong mahuhuli. Pero may nagsabi, si paano daw si Bato? Wala pang warrant of arrest si Bato. Hindi pa mahuhuli yun. Diba? Absent pa lang. Darating yan, antayin mo. Yabang mo, ha? Sige lang. Iloy sa imong bilat. Mga anak ko. Mr. Chair. Mr. Chair. Sige lang. Kalokohan mo, tawa na, uyak later. Uy. Nalulungkot, Mr. Chair. Naiwan po Yabang, no? ang mga aso ko sa Dubai. Si Cole po hindi kumakain kung wala ako. Walang hiya talaga. Pati yung aso, mga ka-GPnatics. Lahat ginagawa niyang katatawanan. Magantay ka lang. Akala mo, ha? Tingin ko naman hindi niya po na-research talaga yung extradition treaty na mayroon tayo. Kasi dati, siguro sa sobrang tagal niya dito sa Dubai, mga ka-GPnatics, hindi niya alam na may nag-i-exist. Ito kasi nung nakaraan taon lang nag-exist yung extradition treaty po natin sa kanila. Inayos muna ito ni Boying Rimulya. At mga ka-GPnatics, pinirmahan ng ating first